106.7 Energy FM. Same, pero iba. 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre good morning din sa napakaganda, napaka-sexy, ang babaeng puro linya. DJ Lindsay, good morning. Good morning, baby Toby. Uy, mukhang nangangamoy good news tayo ngayon, DJ Lindsay. Mukhang ang ganda kasi ng smile mo pagkapasok mo sa pintuan natin eh. Talaga ba? Oo, ang ganda ng smile mo. Hindi, ganito na to. Like, it's so... Ay, normal na ba yan? Oo, Ay, grabe. Ang ganda-ganda. Sorry pero wala tayong good news. Wala girl. Sana nga meron eh. Ay, nako. Kamusta ka naman? Kamusta naman ang umaga mo so far? Tinanghali akis. Ay, nako. Parang araw-araw na yan ah. Oy, hindi naman. Grabe ka naman, pangatlong late ko pa lang to ngayong pangatlo. taon. Okay. Akala ko ba hindi ka na malilate ngayong taon? Sabi ko nga din yan. Pero syempre, ayoko naman ng hindi natin ugali yung malate madalas. Yan. Dapat talaga hindi tayo nalilate. Bakit? Kasi nga naman pag nalate tayo, makakaltasan tayo. Oo, at saka it speaks more of your character as an employee kapag lagi kang late. Diba alam mo dati no, eto hindi ako proud sa nagawa kong to ha. Paano yun? Ano ba yun? Pero dati kasi, nung time ko sa ibang company, suspend ako. Dahil sa late mo? Oo! Oh my Kasi God. may mga times kasi na na hindi ko pala nai-in yung sarili ko. Hindi ka yun lang ang problema. So ayun. Oo. Tapos naalala ko na lang, hindi pala ako nakapag-in. Ganun. Hindi ka nare-remind nung nasa desk. Oo. Hindi ka nare-remind? Kasi naka-earphones kasi ako. Ayan kasi. Alam mo, ang dami talagang negative kapag halimbawa nag-earphones ka lalo na nasa kalsada ka or nasa workplace ka. Kasi alam mo ba, meron akong friend na, well, hindi ko naman siya talaga friend. Basta kilala ko lang siya. Alam mo, nasanay kasi siya na kapag uuwi siya, naka-earphone siya, habang naglalakad siya sa kalsada, naka-earphone siya. Ang nangyari ngayon, ito living healthy siya, as in from mataba, as in pumayat talaga siya. Because nung time na yon nag-gym siya nung panahon na yon. Nung time na yon na na-aksidente siya, mag-gym sana siya. Ngayon healthy living, ganyan. Alam mo ba nangyari sa kanya? Nasagasaan siya ng motor. Naku po. Nakakaloka. Tapos, ang problema pa doon, wala pang lisensya yung nakasagasa sa kanya. Tayo dyan. Oo, pero ang nag-sploke yung tatay nung nakabangga, na nabangga namin to. Alam mo, eto sabi ko nga living healthy siya. Ngayon lalagyan ng bakal yung paa niya. Ganon kalala yung aksidente. What I'm trying to say is that no matter how much you live healthy, at gusto mong itama lahat ng mga bagay sa katawan mo, kung maaaksidente ka, parang baliwala lang din, di ba, baby Tones? Oo, alam mo, dapat talaga minsan kasi yung earphones din naman talaga yung may kasalanan eh. Diba, hindi natin naririnig. Totoo. Pero meron ako napag-alaman, no? Ano eh? Meron kasi yung kaibigan na maglo-lawyer. Ang taray. Ang sabi niya sa akin, dapat kapag ikaw daw yung nagmamaneho, dapat nasa utmost focus ka daw talaga. Totoo. Kahit nasabihin natin may biglang dumaan na tao, di ba? Dapat ikaw nasa focus ka na umiwas. Oo, defensive driver. Dahil ang mangyayari doon, ikaw pa rin yung may sala. Dito Ganun kasi daw sa yun. Pilipinas ganyan eh. Oo. Kasi nga naman, di ba, yung mga tao, basta-basta tawid na lang yun eh. Oo. Di ba? Kaya dapat yung mga nagmamaneho, dapat nakafocus kayo sa kalsada din talaga. Totoo. Tsaka yun, ang sinasabi namin dito ni Baby Toby, iwasan nyo yung mag-earphones, lalo na kapag nasa kalsada kayo. Yun pa, isa, eto Diba? kapag kayo ay tatawid, no, alam ko, music is life, di ba? Totoo. Pero dapat, siguro kapag tatawid tayo, kapag nasa daanan tayo, wag tayong nakaharap sa cellphone, tapos may kasama pang earphones, di ba? Totoo. Kasi yung tipong isasakto nyo pa talaga kung kailan kayo tatawid, sa kayo titingin sa cellphone nyo. Ay, totoo yan. Para ilipat lang yung music, di Diba? ba? Sobrang dangerous yan. At saka dapat nga kapag nasa labas tayo, talagang tayo kumbaga lahat ng senses natin naka-up yan Kasi syempre, ito naniniwala ako, once na tumapa ka sa labas ng bahay mo, o minsan nga nasa loob ng bahay mo, hindi mo rin masabi Parang kalahati nung buhay mo, nasa Diba? Nasa, tawag dito, danger na din Yes, kaya ako kapag ako tumatawid talaga, hinihinaan ko or pinapatay ko yung earphones ko. Ganun ako. Kasi syempre alam ko na kasi yung pwede akong madisgrasya Baka kasi mamaya, may instances kasi na hindi
hindi ko naririnig yung mga na may dumadaan na eh. True. As in, kapag blasting music Oo. talaga or blasting yung volume ng Ako pa naman kasi music mo. kapag nagpapatugtog ako sa earphones ko, talagang malakas talaga kasi gusto ko dumadagungdong yung bass nung kanta eh. Yung hindi mo naririnig yung labas. Oo. Tapos ayun, ang nangyayari kapag kunwari may kakausap sa akin, hihinaan ko or papatayin ko or tatanggalin ko yung isa. And then kapag tatawid naman ako, ganun din, same lang din. Para marinig ko kung merong dadaan na sasakyan, Oo. motor or kung ano man. Totoo. So, yun nga, wag kayong masyadong dyan. May time para mag-enjoy ka sa music. Pero may time din, lalong-lalo na pag nasa labas ka at nagko-commute ka, iwasan mo yung, Yes. eto na lang, yung malakas na music na lang. Yung level lang, dapat naririnig mo pa rin yung labas. Yes, Ganyan. tama ka dyan. Hindi po pwedeng yung tipong yun lang yung naririnig mo. Kasi pag nasa labas ka, isipin mo palagi, nasa danger yung buhay mo. Diba? Kahit nga, yung sinasabi ko kanina, Baby Tobes, na kahit nga nasa loob ka ng bahay, nasa danger pa din naman. Tama. Diba? Kasi may mga kwento na natamaan ng ligaw na bala. Naku po. Nandyan ka lang sa bahay mo, nagpapahinga ka, tapos biglang tinamaan ka ng ligaw na bala. Oo, Diba? dapat hindi na talaga nagpapaputok ng baril eh, di ba? Oo. Kapag wala namang kailangang paputukan, wag naman sana. Oo. O bakit ganyan yung oo mo? Sabi ko kasi sana, iba na lang yung paputokin na. Firecrackers. Oh, di ba? Firecrackers na lang. Oo nga Ganyan. naman, pwede nga naman yun, di ba? Magputukan kayo ng asawa mo. Oh, di ba? Yung paputokin yung mga likod-likod, yung ang sarap nun. Oh, Baby Cairo, Baby. di ba? Ikaw, Cairo. napaputok na ba yung ano mo? Yung likod ko. Oo. Never ko pa na-try. Ay, gusto ko i-try yun. Oh, talaga ba? Para kasi kapag nagpaganon ako, nagpa-Cairo ako, Pero kasi, parang ang daming tutunog sa katawan ko. alam mo, baka ma-addict tayo dyan, Baby Toads. Ayun nga mahal pa man din yun. Alam mo kasi, Knowing us, meron ako narinig, no, na 8K daw kada session. merong iba, merong mas affordable pa. Si Tita Cora na nagpapaganyan nagpapakairo. Oo. Magkano? Hindi ko alam, maya tanong natin. Oh, sige. Kaso nga lang, ayun nga, baka ma-addict nga ako. O yun nga, ako nga, hindi ako nagpapamassage dati. Natikman ko yung Diba? massage. Ay, dahil linggo-linggo. Minsan Natikman dalawang mo? beses. Natikman ko. Ay! Hindi, promise. Kaya malamang yan, tapos naririnig mo pa yung sarili mo. Di ba, Oo. bibitong sa... Naku, feeling Tsaka, ko ma-addict ang sarap tayo. kasi sa ang sarap sa feeling na may tumutunog kang buto. Di ba? Ultimo sa knuckles mo eh. Diba? Totoo Di ba yan. kapag nagpapatunog ka, Oo. unsatisfying. Diba? Pero ano Diba? daw yung bubbles daw yan? Di ba? Lalong pag sa likod. Totoo. Diyos ko. Si Kuya Ryan nga yung ating punong kawal Uy, dyan. marunong yan! Marunong, pinatunog yung katawan ko doon, yung likod ko. Sarap na sarap ako, Brad. O, di doon ka nalang si Kuya Ryan na lang Nahihiya ako kay Kuya Hindi, Ryan. siya na lang yung bayaran mo. Lang naman libre lang. May- Kapal naman ang mukha mo. Nahihiya kasi ako kay Kuya Ryan. Uy! At least nabigyan mo siya ng kabuhayan. Di ba? Di ka Kuya Ryan, nalalayo. alam mo, naiginig ka dyan. Baka naman. Kuya Ryan, magkano ba? Presyohan mo to si Toby. Pwede na 20. Ang kapal lang Uy, mukha joke mo. lang. Expert siya, tapos 20. Yun nga, ang sarap ka mo talaga. Ang galing niya. Ang Grabe. galing, in fairness. Oo. Siya kapag may mga nakikita kayong hindi nakikita ng regular na mata, tawagin niyo si Kuya Ryan. Pero mas gusto ko kapag babae. Oo. Ang magpapatunog. ng Oo, likod. bakit? Oh. Mas gusto ko sa babae eh. Kasi, ewan ko parang ang awkward sa akin kapag lalaki yung humahawak sa katawan ko. Ewan ko sa akin sa akin lang naman yun. Di ko sinasabi na lahat ng mga lalaki ganun ha. May mga ganyan nga kasi talaga. Pero ako parang mas komportable ako pag babae humahawak sa akin. Ganun. Oh, naiilang ka kapag lalaki yung mahawak sa katawan. Lalo pag massage, pag full body massage. Parang hindi ako... Weird yun. Oh, yun nga, weird nga. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na parang hindi ako komportable na Toby, Ito kasi sinasabi ko, hindi ako komportable. Okay. Hindi. Ano ba sinasabi may mga ko? ganyan lang talaga. Di ba? Kaya ka na pagkakamalan, Toby. Kung ano-ano mga Hoy. sinasabi mo. Ayan sabi ni Kuya Ryan. Sige, G na yan. Oo. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Kuya Ryan. Kasama ni Kuya Ryan ang mga kaluluwa sa opisinang to. Sa pagpapaputok ng likod mo. Diba? Ay no, Kuya Ryan mamaya Pero wag naman yung masyadong masakit ha. Saktan mo, Kuya Ryan. Hinihingi niya yan eh. Hindi yung iba kasi talaga. Ewan ko mas nasasaktan yung iba na re-relax. Diba? Gusto kasi nila yung hard. Ako hard ako pag nagpapamassage. Hard ka? Hindi ako nagbibiro Hard talaga yung gusto ko. Hindi kasi dati, hindi ko talaga bet. Tapos parang nakukulangan ako kapag softer moderate lang. Ngayon ang problema, Baby Tobes, Hard. hindi na ako nasa-satisfy kapag moderate or soft. Okay. Gusto ko hard na. Gusto mo Totoo. hard na? Alam mo, there was
us one time sa RV Zen Spa. Hello, RV Zen Spa. Diyan sa Antipolo. Magpamassage po kayo dyan. Charay. Yung kapatid ni Romel yung nagmassage sa akin, si JM girl. Grabe yung pressure ng lalaki kasi, iba. Mas hard talaga yung pressure ng mga lalaki kasi. Kaya, ewan ko, sabi ko na nga lang, naku, wag. No. Ako hard din ako eh. Hard din yung gusto ko. Pero gusto ko matry din naman yung gitna lang. Moderate. Gusto ko rin kasi hindi ko pa natatry yung kunwari level 1. Hindi ko pa natry yun tsaka level 2. Puro hard ako eh. Yan nga. Ako din, ganun. Kasi nung una kong nagpamassage, dun sa Cavite City, hard kagad pinaano ko. So parang, okay, sige. Nanakit yung buto ko. Nilagnat ka kinabukasan. Hindi naman ako nilagnat. Nanakit lang, nag-sore lang yung katawan ko. So yun, siguro first time lang din naman talaga. And then nag-sore nga. And then after that, years later, nagpamassage naman ako dyan sa may Timog, no? Oo. Ayun, hard din, sumakit din katawan ko. Grabe talaga. Dapat marirelax ka. So ngayon, kaya tatry ko naman ng level 2 lang. Level 2. Moderate lang moderate dapat. lang. Oo. Try ko naman, baka mamaya kasi ang mali dito, baka napupush ng sobra-sobra yung katawan ko at hindi pa ganun kasanay yung katawan ko. Kasi minsan lang ako magpamasahe eh. Talaga ba? Oo, as in sobrang minsan lang. Oo. Kahit nandyan sa labas ng apartment ko, merong masahihan, hindi pa rin ako lumalabas. Saan doon? Doon sa sa may Arlagmay. May place sila? Ha? May Oo, place? meron. Oh. May spa doon. Talaga? Masahihan. Pili ko lagi ka nga. Hindi nga eh. Tsare. Una sa lahat, wala akong pera. Pangalawa, tinatamad akong lumabas. Okay? Oo, yun nga. Diba? Sabi ko nga eh. So ayun, ang nangyari, hindi ako masyadong sanay sa may nagmamasahe sa akin. Pero once na may nagmamasahe sa akin, sarap ako. Talaga ba? Oo. Sa Alam mo mga yan, moderate lang dapat. Siguro ganun nga lang. Kasi nung nagpapagupit ako dyan sa may Green Hills, may masahe doon. Oo. Masahe ng barbero. Talagang nare-relax talaga. Ayun kapag nakaupo ka, tapos ka ng gupitan, i-relax ka. Oo, mamasahihin. Talagang Ito lang yun sa shoulders, diba? shoulders lang yun, Oo, di ba? oo. So ngayon napapapikit na ako noon. Ano pa kaya kapag full body? Oo nga. Diba? Ang problema lang, tulad ko, hard yung gusto ko. Pag nasanay ka ng hard, hindi mo na ma-appreciate yung moderate at saka soft. Sabi nga nila. Oo. Di ba? Sa'yo. Yung massage yung pinag-uusapan natin. Ang problema lang minsan kapag nagpapamassage ka, alam mo yung ramdam mo kapag mahaba yung kuko ng masahista. Tsaka kapag may very important yung grooming sa mga masahista. Ng mga nails nila. At tsaka dapat dyan malambot talaga yung kamay. Dato lang mga dead skin. Ay, minaalala ko. Oo. Na nagpamassage pala kami sa Cambodia dati. Oo, ang taray mo doon. Oo, di ba? Nagpamasahe lang ako sa Cambodia pa. Cambodia pa, oo. Oo, pero grabe naman yung experience ko noon. Bakit? Talagang pagkatapos talaga akong masahihin, wala na akong pakialam, talagang naligo talaga ako. Alam mo bakit? Bakit? Naligo ka, dapat hindi. Oo, dapat hindi, di ba? Pero hindi ako nakatiis dahil kailangan ko talaga maligo dahil ang baho. Seryoso? Seryoso, promise. Anong ginamit nilang oil galing sa ano? Wala kang oil eh. Dry massage. Dry. Pero bakit mabaho? Promise, ang baho. Hindi mo ma-explain. Kasi kasama ko noon yung ex ko, tapos yung tita niya, tapos yung jowa ng tita niya. Anong explanation? So, ang Hindi mo bang nangyari kasi, surroundings? di ba gabi na kasi yun? So, ang nangyari kasi, parang lahat ng init, kasi mainit doon eh. Lahat ng init na-absorb ata ng katawan nila, tapos makikita mo talaga yung, hindi naman sa pagiging racist, no? Oo. Or hindi ko naman sa dinidegrade sila or whatsoever, no? Pero yun lang talaga yung na-experience ko. Ang nangyari, talagang yung kamay nila madumi. Ay, hindi sila hygienic. Oo, tapos inaano-ano sa mukha ko. Oo. So ayun, hindi ko talaga kinaya, naligo talaga ako, tapos bumeso pa sa akin. Oh my gosh! Na nandun yung ko ha. Arte ko doon. Yung ex ko ha. Seryoso. Oo. So ayun, hindi ko talaga natiis. Naligo talaga ako kahit Pero bawal. noon, pasaway ka, no, yan. Baka mamaya, hindi ka naman nagkasakit kinabukasan. Hindi naman. Hindi sumakit Sabi ko ang talaga, katawan mo. sabi ko talaga sa ex ko na, sensya na maliligo talaga ako. Ayoko, hindi ko talaga kaya. Oo. So ayun. Tapos naligo din siya. Masarap daw yung massage yan sa Thailand. Yun daw. Hindi ko pa na-try kasi hindi pa naman ako nakapunta. Sabi ng din Thailand. nila, masarap din daw masahe doon sa Cambodia. Oo. Kaso nga lang, ayun, yung na-experience ko, hindi ganun Baka kasi kaaya-aya. kailangan mo lang pumunta doon sa place na maganda talaga. Maganda talaga siguro kasi yun, nasa night market ata. Kaya naman pala, baby tubes. Syempre may isip mo doon, baka ibang klaseng massage itong nandito, di ba? Baka world class din naman, di ba? Magtitiwala ka lang eh. Oh, sa bagay. Di ba? Tapos ayun, nagtiwala nga lang ako sa mali. Ayan, lagi ka na lang nagtitiwala Di ba? sa mali. Lagi na lang ganun. Oo. Try natin yan.
Kailangan natin pumunta ng Thailand. Sige. Doon Libre tayo mo ako, ha? massage, oo. Sige. Oo. Ano ba pinag-uusapan natin kanina, Baby Toby? Sinasabi ko sa'yo, ha? O bakit naman? Alam mo, Pag naka-LL tayo. yan, alam mo na naniniwala ako, tayayaman ka. Bakit? Bakit? Siyempre, may pebbles ka eh. Oo nga. Alam mo, Hindi naman, grabe ka nakikita naman. ko yan, next year, napakayaman mo na. Sana. Sana i-claim na natin yan. I-claim natin yan. Tapos, ang unang nagsabi sa inyo yan, ako, di ba? So ako dapat ang una mong ililibre. Tama. Alam mo, ang dami mong demand sa akin, ha? Siyempre Gusto naman. mong ilibre ka pag yumaman. Gusto mo yung anak ko ipangalan sa'yo. Ano pang gusto mo? Sa birthday mo, ililibre mo ako ng breakfast. Tingnan natin, Toby. Baka mamaya, alam mo na. Alam mo, naniniwala ako na magkakapera ka sa birthday mo. Sana. Alam ko yan, maniniwala ko yan, i-claim ko na yan, i-manifest ko yan para nang sa ganun, mailibre mo ako, di ba? Hindi, oo, ililibre kita. Huwag ka mag-alala. Yan sinasabi ko sa iyo. Yung extra na lang pakigawa. Alam mo, pinayaran din naman yung extra kasi ililibre. Alam mo, extra na yan. Wala akong maisip kung paano. Basta carry mo na yan. I trust you, like you are the expert, ganyan. Wow, salamat. ha? Oo. I Sige, trust may intro ka na, may extra ka pa. Oo nga pala. May Ibang ano ka ba? klase. May color ka ba? Wala nga eh. Okay. Kaya Oo, pala. natatakot silang mag-confess kasi. Oo. Alam niyo si Toby din na malapit na matrauma sa mga conventions. Kasi kung ano-ano pong napagkakamalan siya of things that he's not. Oo, ang daming nagsasabi sa akin na ganito ko, pero hindi naman. Oo. Baka kasi in the future. Oy! Baka hindi mo palang nararamdaman Hindi. ngayon. Alam mo, Toby, huwag ka mag-alala kasi kahit ano pa ang maging desisyon mo sa buhay, tanggap kita. Nako, tanggap hindi. ka namin. Hindi. Malayong mangyari yung iniisip mo na sa akin. Yun pa rin yung gusto mo, no? Oo naman. Yun pa rin at siya pa rin. Ewan ko sa'yo. Charot Nakakaloka. lang. Uy, happy birthday to myself. Happy birthday to myself. Anyway, mga Lapit pangga. na yun, ah. Oo nga eh. March 1, uy, batiin nyo si DJ Lindsay ha. Oh, Next just magpadala Friday. kayo ng kasi wala kaming pambili ng mga pudang. Oo, tapos manlibre na rin kayo, tapos idamay nyo na ako. Hawag lang si T. Lindsay, okay? Ay, next Friday. Oh, tama. Next week na. Happy birthday to me. Yay! Sa How old Friday are you? Na yan. Secret. Diba? 45, O, yung kapal ng mukha mo. 46, Hindi. Huwag kang issue. 69. Hoy! Anyway, mga pangga, susunod na ang napakaganda, napaka-sexy, ang babaeng malapit na mag-birthday. DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham, and of course nakasama mo at nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwede nyong stalk at i-follow sa lahat ng kanya social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. At syempre mamaya nga pala magkita-kita tayo sa Okada, Manila. Ay, oo nga pala. Meron tayong awards night. Yes. Gwapo na naman ako sa suot ko. Tama. Kamukha ko sa Zac Efron. Totoo. Umuo ko na lang ha. Oo nga. Mamaya magkita-kita tayo dyan sa Marikina. Ayan. And speaking of Zac Efron, Oy, ano eto yan? na yung kamukha ko for our next song. Ka man lang with... kinabahan dun, Bakit ako kakabahan? Totoo naman yun. talaga ba? Kamukha ko yun. Medyo, wag tayo masyadong, Wala kang extra, ha? Hindi, ang gwapo mo nga. Sige na, i-play mo yan. So, Play mo here's a yan. song from Zac Efron featuring Zendaya with Rewrite the Stars. Only here at your number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo, sabihin mo. Energy! You know